Sabi ni Sara Duterte, habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila. Dahil hindi nga ba may mga nagsasabi na habitual absentee itong si Sara Duterte sa atin sa Pilipinas dahil lagi siyang nasa abroad. O tinan nyo itong si Sara Duterte, pati sarili niya nawawala na. Sasabihin niyang saan daw siya habitual absentee? Nakailang biyahe na ba siya sa napakaikling panahon? Pabalik-balik siya sa dahig. Nagpunta ng Qatar, nagpunta ng Kuala Lumpur, Malaysia, nagpunta ng Melbourne, Australia, nagpunta ng South Korea. Ngayon, nasan siya? Nasa Kuwait. Ay, hindi po habitual absence yun. Nandito po siya lagi dahil lagi naman siyang nakikipag-ugnayan sa Office of the Vice President. Kung minsan nga lang, ghost. Kasi yun ang sabi ng kanyang spokesperson. So, ano itatawag natin sa kanya? Sara the Explorer? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Weekend na naman po. So as usual, kapag gantong weekend, gusto ko chill-chill muna tayo. So magre-react lang ako sa mga videos na nakompile ko. Pero bago yan, isang shoutout kay Boy Guillermo. Siya po ay taga West Virginia and thank you for watching my channel. Okay, react po ako ng konti sa mga video clips natin. Unang-una sa sinabi ni Sara Duterte na wala na daw boboto kay President Bongbong Marcos kung sakaling siya ay tumakbo muli sa 2028. Marcos daw tatakbo. Sabi ko. Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto for a Marcos. Ever. Sa history ng Pilipinas, maging ano na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, Makabayan. Sabi ko, kung ang Makabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making filosofiya na ano sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino ba boboto sa Marcos? Sa susunod, wala na. Wala man silang kasama. Wala na daw boboto for a Marcos ever sa pagka-presidente. Tiwalang-tiwala si Sara Duterte na siya ang susunod na presidente ng Pilipinas. Akala niya magtatagumpay siya sa lahat ng paninirang ginagawa niya kay President Bongbong Marcos. Never pong nagtagumpay ang paninira. Alam na ng nakararaming taong bayan kung ano ang karakas ni Sara Duterte para iangat ang sarili niya, kailangan niyang manira ng ibang tao. So itong si Sara Duterte, may kahalo pang pambubudol sa kanyang mga followers. Binibigyan sila ng pag-asa, ng fake na pag-asa, para hindi sila bumitiw sa kanilang idolong si former President Rodrigo Duterte. Lahat sasabihin nila, para itong mga followers and supporters naman ay kumapit ng husto. Sukdulan maglabas sila ng fake news na lalabas na itong si former president. Ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release. At ibabasura na daw ng ICC ang kaso ng kanyang ama. Okay, kung nakalagay na sa website ng ICC at sinabi niyang sa immediate release ng kanyang tatay Digong, bakit nandun pa rin si Digong? Immediate release pala dapat nasa Pilipinas na siya. Ay, hindi nga pala pwede sa Pilipinas. Dahil hindi naman na tayo miyembro ng ICC. So kahit na anong pambubudol ang sabihin ng kampo ni Sara na makakauwi na daw ng Davao si former president, kahit na anong sabihin ng kanyang attorney si Attorney Kaufman, nagagawin niya ang lahat para maiuwi itong si former president, pero kakausapin daw niya si President Bongbong Marcos. Ay, ba't kailangan kausapin yung presidente? Akala ko ba magaling ka? Dapat ikaw ang mag-uwi sa kliyente mo rito. Magsama kayo, mag-tandem kayo ni Amy Marcos dahil yun ang sinabi ni Sara Duterte, si Amy Marcos daw ang mag-uuwi sa kanyang ama. Isa pa sa paninira ni Sara Duterte,
na sa dinami-dami na nagagawa ni President Bongbong Marcos ngayon para sa mga Pilipino at sa Pilipinas, hindi daw marunong maging presidente si Bongbong Marcos. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Bakit? Ang gusto mo, ang style ni Bongbong Marcos ay itulad sa tatay mo? Gusto mo rin na murahin ni President Bongbong Marcos ang ating Panginoon? Tawagin din niyang stupid God? At sa bawat salita niya, sa bawat speech niya, ay dapat may mura. Dahil yun ang gustong-gusto ng mga DDS. Yung nagmumura ang presidente nila. Yung nagbabanta. Yung may kahalo mga rape jokes na tinatawanan nila. Pero kapag ang tatay nila ang nakanti tulad ng ginawa ni Vice Ganda, iyakan silang lahat. Kesyo i-boycott daw lahat ng ini-endorse ni Vice Ganda. Ngayon, sa ginawa niyong paninira, pambabastos kay Apo Lakay at kay President Bongbong Marcos, tingnan natin kung hindi naman kayo ang i-cancel ng mamamayang Pilipino. Kasi daw, ayaw daw tigilan ng kampo ni President Bongbong Marcos si Sara Duterte. Ayan na naman. Yung style ni Sara, binabaliktad lahat ng kanyang mga pahayag at pinalalabas na ang kampo ni President Bongbong Marcos ang naninira at ayaw siyang tigilan. Ayaw nila tayo tigilan. Dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali yun. Diba? Ito naman mga supporters, paniwalang-paniwala. Naghihirap? Sino yung sinasabi ni Sara na naghihirap? Sila? Hindi mo tuloy maintindihan. Panoorin niyo ulit yung video yun. Ano ba ang tinutumbok ni Sara Duterte doon? Hindi siya nabibili ng pera? Bakit kumakahingi ng budget? Milyon, bilyon? Tandaan niyo yung sinabi niya? Bigyan niyo siya ng 100 billion pesos? Tapos ang problema sa edukasyon. Para bang yung pangako ng tatay niya? Bigyan niyo ako ng 3 to 6 months. Tapos ang korupsyon. Tapos ang problema sa drug sa Pilipinas. Natapos ba? So ewan ko na lang kung bakit ang mga supporters ni Sara Duterte ay patuloy na naniniwala sa kanya. Isa na rito, si Amy Marcos. Ano kaya ang pinakain ng pamilyang ito kay Amy Marcos para itakwil ang kanyang kapatid at ang kanyang pamilya? Hindi nga maipaliwanag ni Amy Marcos kung bakit sa kabila ng pagbabanta ni Sara sa buhay ng kapatid niya at yung ipahuhukay yung kanyang ama, nagsusumiksik pa rin si Amy kay Sara Duterte. Pakinggan natin kung ano ang isasagot ni Amy Marcos sa mga tanong ni Karen Davila. Ganito, Senator, ang tanong ng marami, why would Senator Amy Marcos go as far to defend the Dutertes, to stand by the Dutertes, no, over your own brother? You've been quoted as saying, Senator Amy Marcos has said, I cannot bear what was done to President Duterte. And yet, ang tanong ng ilan, what about the Vice President threatening to have your brother assassinated? Or the Vice President threatening to throw your father's remains in the West Philippine Sea? So, people are confused. Bakit siya kumakampi sa hindi niya kamag-anak, kapatid niya, at ang kapatid niya na namumuno ngayon ng bansa, bakit niya inaaway? Ako, Karen, ang sagot doon, Senator. Hindi mo ako magagawang defensive kasi wala akong kasalanan at wala akong ipagtatanggol sa ginawa ko. Yung bang kahit na nakikita na ni Amy Marcos kung ano ang mali sa pamilya Duterte, na hindi nga niya mabigyan ng katwiran or eksplanasyon kung bakit ganun pa rin ang kanyang pagkaloyal kahit na kitang-kita naman na siya ay ginagamit lang ni Sara Duterte. So kahit na mali, palalabasin nilang tama. Pakinggan natin yung interview ni Vice Ganda kay Harry Roque. Naniniwala ho ba kayo na may mga nasasabi siya minsan na hindi appropriate? Meron naman siyempre. Alin po doon? Naku, unang-una yung kissing. Naku, akala ko mamamatay ako noon. Ano po yung kissing? Nakalimutan ko na. Yung kissing in Korea. Natandaan nyo? Yung OFW ba yun? Yung na kinis niya? Oo. Naku, ang feeling ko doon, dapat tumakbo ko doon at hilahin siya. Halika dito, dito tayo, Mr. President. So kung nandun kayo, hihilahin nyo talaga siya? Ay, nandun nga ako, kamunti ko nang hilahin. Kung hinilan nyo siya, sa palagay niyo, anong inabot nyo? Patay na ako. Wala na ako trabaho. So para sa inyo, hindi appropriate na
Well, yun hinalikan lang. ni OFW. Yun lang, no? Paano nyo ho in-explain yun? Kasi hindi ko na matandaan. Yung no? act na yun. May Kasi isang syempre, taga-Hollywood na kasi pinuli naging ako doon. controversial. Kasi sabi ko, that's his way of showing his love to all the OFWs worldwide. That's his way. Yes. Kanino po galing yung statement? Sa kanya o sa inyo? Sa akin. If you felt that that was his way of showing his love, how come you thought it was not appropriate? Kasi meron pa slow motion eh. So, magkahiwalay po yung nararamdaman nyo sa sinabi nyo. Hindi naman. I think he intended it to be taken lightly. Kaya nga po, if you thought that that was his way of showing his love, tama Yes, ba yung sinabi yes. nyo? Oo. If you thought that that was his way of showing love, how come you thought and felt it was not appropriate? Kasi lips to lips, pwede naman beso-beso na lang. No? So it was not an appropriate way of showing his love. Are you Pwede saying naman, that? pwedeng beso-beso siguro, pwedeng hakap, pero lips to lips yun na slow motion. O kung sa palagay nyo, Madil, ba't pinagtanggol nyo po nung panahon na yun? Kasi trabaho ko yun eh. Ah. Trabaho ko talaga yun. So ginagawa nyo yun dahil trabaho, hindi dahil sa pinaniniwalaan nyo talagang tama. Well, naniniwala ako na kinakailangan pagsilbihan ng taong bayan sa pamamagitan ng pagsilbi sa presidente at kinakailangan naman na depensahan siya kung wala naman talaga siyang masamang ginawa. O hindi ba naman, pare-pareho sila eh. Kahit na nakikita na nilang mali, pero dahil sa pagkapanatiko nila, ang mali ginagawang tama. Tapos yung tama, para sa kanila, yun ang mali. Take for example, itong si Robin Padilla, kahit na magkanda, dulas-dulas na siya sa kanyang mga sinasabi, basta maipagtanggol lang itong kanyang tatay Digong. Tulad na lang ng sinabi niya tungkol sa utang ng Pilipinas. Alam nyo, mga kapatid, ang utang po natin ngayon, lagpas na sa leeg natin. Nasa 16 trillion na tayo. Kaya kahit na sinong pumarap sa inyo na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya ay nag-aral sa abroad at nag-aral kung saan-saan, nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, nabubuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utang dito. Dahil lahat ng naupo, puro utang. O kita nyo na, hindi siya nag-iingat sa sasabihin niya eh. Ang sinabi niya, lahat ng presidente, puro utang ang ginawa. E di kasama dyan yung tatay mo, ikaw kaya ang magpresidente. Tingnan natin kung hindi ka mangungutang. Ang importante, si President Bongbong Marcos, nagbabayad ng utang natin. Pero daw kayo, dahil nagbanta si Robin Padilla, humanda daw kayo. Tandaan po ninyo, ang mga kababayan natin, pagka pumatak ang luha niyan sa lupa, dumadagundong po yan, papunta sa langit, humihingi ng hustisya. Kaya wala po kayong itananim dito na hindi kayo sisingilin. Kaya humanda kayo. Naintindihan kaya ni Robin Padilla yung mga sinabi niya? Kapag pumatak ang luha ng mga biktima sa lupa, aakyat daw yun sa langit na humihingi ng hustisya. Boy, naalala mo ba yung mga biktima ng AJK? Hindi lang luha ang pumatak, pati dugo. Kaya ngayon, humihingi sila ng hustisya. Kaya ang tatay nyo, nasa ICC. So, sino ba ang kailangan maghanda? Hindi kaya kayong mga DDS? Pakatatandaan ninyo yung sinabi ng inyong tatay na isasama niya kayong lahat sa impyerno dahil kung siya ay mamamatay, saan niya gustong pumunta? Putang ina, huwag ninyo akong takutin kasi gusto ko rin mamatay pero gusto ko sa impyerno ako pupunta. Huwag niyo daw takutin dahil mas gusto niyang pumunta sa impyerno. Huwag kang mag-alala, dating Pangulo. Wala pong nananakot sa'yo. Kung gusto mong pumunta ng impyerno, mauna ka at susunod lahat ng mga supporters mo. Lahat sila. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Chill-chill tayo dahil weekend naman. Have a great weekend and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.